Maligayang pagbabalik mga kazitsyan, sa video na ito, ibubuod natin ang pelikulang The Mechanic, na ipinalabas noong 2011. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell button para updated ka sa susunod na video, kaya sit back and relax. Nagsisimula ang pelikula sa isang pinuno ng kartel na lubos na protektado, at ang kanyang security ay hindi hahayaang kahit na sino ay makakalapit sa kanya. Nakasakay siya sa pribadong jet at sumakay sa magarang sasakyan patungo sa kanyang mansyon. Makikilala natin ang ating bida na si Arthur Bishop, na nagtatrabaho bilang isang mekaniko at isang miyembro ng mafia kung saan ang kanyang trabaho ay isang hitman. Pumasok siya sa marangyang mansyon ng isang Colombian drug cartel leader, nang hindi napapansin. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na naiwasan ni Arthur ang bantay at nagtago sa ilalim ng pool. Nang ang pinuno ng kartel ay lumangoy sa pool, bigla siyang hinila ng ating bida sa ilalim ng tubig at nilunod sa pagkakataong iyon. Habang ang kanyang bantay na nagpoprotekta sa pinuno ng kartel ay walang kaalam-alam sa nangyayari sa kanilang pinuno. Nakatakas si Bishop na nakabalat kayo bilang isang miyembro ng kawani ng bahay. Si Arthur ay maingat sa kanyang estilo sa pagpaplano ng bawat aspeto ng kanyang pag-atake, matapos maingat na ihanda ang tamang estilo, na isagawa niya ito nang walang kamali-mali. Pagkatapos niyang maisagawa ang kanyang plano, sinusunog niya ang bawat detalye ng kanyang paghahanda sa heater ng kanyang tahanan. Pumunta siya sa kanyang mentor at kaibigan na si Harry upang bayaran siya para sa kanyang trabaho sa sandaling bumalik siya sa Louisiana, kung saan ang kanyang tahanan ay isang liblib na magarang bahay sa gitna ng isang lantian, na mapupuntahan lamang sa pamamagitan ng mababaw na bangkang tubig. Parehong nagtatrabaho sina Arthur at Harry sa isang kumpanya na dalubhasa sa mga pagpatay na may kaakibat na kontrata, at si Harry ang handler ni Arthur. Nang gabing iyon, pumunta si Arthur sa isang bar upang mag-relax at uminom ng alak. Sa pagbalik niya sa kanyang bahay, agad niyang binuksan ang kanyang laptop at ang kanyang bagong misyon ayon sa natanggap niyang email ay patayin si Harry. Balisa sa natanggap, kaya matapos makatanggap ng kumpirmasyon sa telepono mula sa kanyang kumpanya na nagsasabing tama ang kontrata, hiniling ni Bishop na makipagkita ng personal sa kanyang amo na nagngangalang Dean. Ipinaalam sa kanya ni Dean ang isang maling misyon sa South Africa na nagresulta sa pagkamatay ng 5 mamamatay tao ng ahensya. Kinilala ni Arthur si Sebastian, isa sa mga namatay na assassin. Sinabi ni Dean na binayaran si Harry para sa mga detalye ng kontrata at siya at si Harry lamang ang nakakaalam ng mga detalye ng misyon. Inihayag ni Dean na wala pang 2 linggo ang nakalipas, nang inilagay sa account ni Harry ang mahigit $20 milyong, ngunit nabigo ito sa misyon. Nang hilingin ni Arthur na kausapin muna si Harry ang tungkol sa bagay na ito, ngunit tumanggi si Dean sa kadahilan ng hindi na mapagkatiwalaan si Harry sa pagkakataong ito. Pinayuhan niya si Arthur na tapusin ang misyon na ibigay sa kanya ni Dean, kung hindi, iba ang gagawa sa naturang misyon. Samantala sa sumunod na araw, pumasok sa kanyang opisina si Harry habang si Arthur ay iniimbestigahan ang nangyaring bigong misyon sa Africa kung saan sangkot itong si Harry. Napagtanto ni Arthur na mukhang tama ang sinabi sa kanya ni Dean, kaya tinawagan niya si Harry sa telepono at agad sinabihan si Harry na maghanda at malapit na siyang patayin. Habang patakas si Harry patungo sa basement, ang kanyang sasakyan ay basag ang salamin at lumabas si Arthur sa madilim na bahagi. Alam ni Harry ang sadya ni Arthur, kaya pinalabas niyang inambush ang kanyang sasakyan, na nagawang naiwasan ni Arthur ang kanyang mga security. Dahil dito, walang pagalinlangang binaril ni Arthur si Harry sa pagkakasangkot nito sa bigong misyon. Sa kanyang libing, nakilala ni Arthur ang anak ni Harry na nagngangalang Steve. Sinabi ni Steve kay Arthur na kukunin ng bangko ang bahay ni Harry dahil wala nang laman ang kanyang mga bank account. Galit si Steve na binaril ng isang carnapper ang kanyang ama, na may kapansanan at walang kalaban-laban. Naniniwala siya na ang lalaking iyon ay kailanman ay walang dangal na pumatay ng isang taong may kapansanan tulad ng kanyang ama. Sa sumunod na eksena, naghihintay si Steve sa kanyang sasakyan sa isang kalye sa pag-asang makatagpo niya ang carnapper na pumatay sa kanyang ama. Sa isang maling pagtatangka ng paghihiganti, sinubukan ni Steve na patayin ang isang magiging carnapper, ngunit dumating si Arthur.
Hinikayat ni Steve si Arthur na bigyan siya ng pagsasanay upang maging mekaniko. Sinasabi ni Arthur na ang pakiramdam ng paghihiganti ay magreresulta lamang sa pagkamatay ni Steve at ang kanyang propesyon ay nangangailang. Sa sumunod na araw sa kanyang garahe, si Arthur ay naisipan ng pagkukumpuni ng kanyang sasakyan. Pumunta siya sa tindahan kung saan nakita siya ni Steve. Tinatanong niya si Arthur kung sakali bang maging isang hitman siya at kung paano siya matutulungan nito, ngunit tumanggi si Arthur. Umalis si Arthur at pumunta sa pantalan at tila nag-iisip sa kung tutulungan ba niya si Steve. Kaya nung gabing iyon, tiningnan niya ang larawan ng kanyang kaibigan, saka naisipan niyang tawagan si Steve at nagbigay siya ng oras at lugar kung saan sila magkikita. Nagkita ang dalawa sa isang bahay ampunan ng mga aso. Napag-usapan nila ang tungkol sa kung ano ang trabaho ni Arthur. Sinabi niyang isa siyang hitman at mekaniko na tumutulong sa pagreresolba sa mga taong may problema. Ang kanyang trabaho ay hindi madali. Kinakailangan nito ang mahusay na kaalaman. Nag-ampon sila ng aso kung saan dadalhin ni Steve sa isang coffee shop at mag-order ng kape doon. Inatasan niya rin si Steve na maglaro ng puzzle ng 3 linggo at pagkatapos ay dinala niya siya sa isang gun range at doon magsanay araw-araw upang ihanda ang sarili sa posibleng labanan. Binigay din sa kanya ni Arthur ang isang insurance book kung saan ang dahilan ay halos lahat ng sanhi ng pagkamatay, at gusto nitong ipakuha sa insurance, kasama ang kanyang kotse at bahay. Kaya pansamantalang pinayagan siya ni Arthur na doon muna sa kanya ito tutuloy. Si Steve ay halos perpekto na ang kanyang pagsasanay sa pagbaril na hindi nagkakamali. Kaya sinabi sa kanya ni Arthur na oras na upang ipabatid kay Steve ang kanyang pagsasanay ay maari nang itaas sa susunod na antas na kakayahan. Dinala niya si Steve sa isang bahay, kung saan ang tagapangalaga at dealer ng mga armas ang kanilang nadatnan. Hinihingan siya ni Arthur ng mga listahan ng mga baril ngunit bigla siyang sinakal ni Arthur na walang pagkaalinlangan. Sinabi ni Steve na gusto niyang makita ang mga armas. Agad silang bumalik sa kinaroroonan ng bahay ni Arthur kung saan sinabihan niya si Steve na huwag hawakan ang kanyang gamit, na binubuksan ni Arthur ang kanyang sekretong pader, at ipinakita kay Steve na ang lalaking pinatay ni Arthur ay isang nagbebenta ng armas sa sinuman. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Steve ang kanilang susunod na target ay nagngangalang Burke. Isang lalaki na mula sa coffee shop at isa ding mekaniko na mula sa ibang organisasyon. Siya ay may baliw na kinahuhumalingan kasama ang mga aso na chihuahua, kaya't nangangailangan ito ng aso, at ang plano ni Arthur ay gumagana na walang pagkakamali. Nang gabing iyon, inaanyayahan si Steve na uminom pagkatapos ay naghahanda si Arthur ng isang nakamamatay na dosis ng lason na papatay kay Burke. Nakikita ni Steve ang pagkakataong iyon upang kunin ang lason at nagpas siyang ibalik na lamang ito sa kanyang bulsa at sinabi niya kay Burke ang salitang salamat. Naglakad siya palabas ngunit hinabol siya ni Burke at nagtatanong kung gusto ni Steve na sumakay sa kanya. Sumama si Steve sa bahay ni Burke na isang magarang mansyon, ipinapakita niya kay Steve ang magagarang gamit at nais nitong maging masaya si Steve habang nasa loob ng mansyon. Ngunit naisip ni Steve ang ginawa ni Arthur sa dealer at balak din gawin niya ito kay Burke. Sinubukan niyang patayin si Burke sa parehong paraan ngunit hindi ito gumana, dahil sa laki ng katawan nito. Kaya nagpambuno ang dalawa sa isa't isa, gayunpaman ay nagawa siyang ihagis ni Burke at wala siyang pagkakataon na makabawi ngunit nakakuha siya ng screwdriver at nagawa niyang saksakin si Burke ng ilang beses kaya ito bumulagta at nawalan ng hininga. Sa pagbalik niya sa bahay ni Arthur, sinabi sa kanya na hindi maganda ang kanyang ginawa dahil doon muntik na siyang mapahamak. Sa sumunod na araw, kinuha ni Arthur ang isang package sa airport at dinala sa kotse at doon binuksan, naglalaman ito ng pera at telepono. Pagkatapos ay tinawagan niya ang numero at kinausap siya ni Dean at sinabi nito na ginamit niya ang isang tagalabas para tapusin ang assignment ni Arthur. Hindi siya masyadong masaya tungkol dito ngunit sa kabilang banda, may susunod na misyon si Arthur at ayon sa file na kanyang natanggap, ito ay mataas ang prioridad at kailangan tapusin agad. Balik sa bahay ni Arthur, nilatag ang bagong misyon at sa pagkakataong ito tutulong si Steve, inilabas niya ang mga papel na naglalaman ng kanilang susunod na target. Ayon kay Steve, ang taong ito ay kumikita ng milyon-milyon mula sa kanyang simbahan at peking mga programa at nagpapatakbo siya ng isang kulto. Pagkatapos gumawa ng isang plano upang patayin ang target, nagtungo sila sa Chicago, at ayon pa sa nasagap na impormasyon ni Steve, may isang babae di umano ang umalis sa grupo ng Biblia na kasama nito at natagpo ang patay. Ang target ay nag-check-in sa isang hotel, habang ang dalawa ay naghahanda upang magsimulang umakyat sa gusali. Mula sa labas, nag-set up sila ng mga kamera sa paligid na malapit sa mismong target, kaya nakikita nila ito kung ano ang ginagawa.
Kaya nang magpahinga ito, nagsimula na silang umakyat hanggang sa rooftop pagkatapos ay pumasok sila sa loob ng hotel sa pamamagitan ng maliit na espasyo at naglusot ng isang kamera sa pamamagitan ng mga lagusan sa silid. Ang lahat ay malinaw na ang kanilang target ay bumalik sa silid kung saan sila malapit at naririnig nila ang nasa loob ng kwarto. Naririnig nila ang isang lalaking nagrereklamo, ito pala ang doktor ng kanilang target. Sinabi ng lalaki na bigyan di umano siya ng isang bagay na medyo malakas, lumalabas na kinukontra nito ang gamot na balak nilang ipalit sa dala ng doktor, kaya kailangan baguhin ang plano. Nang umalis ang doktor mabilis na pumasok sa loob ng silid ang dalawa habang ang mga bantay nito ay nasa labas, kaya agad silang kumilos. Gumawa sila ng improvised na aparato upang patayin ang kanilang target, at mabilis na tumakas habang ang doktor ay bumalik sa silid at nakita ang kanyang kliyente ay wala ng buhay. Kaya tinawag niya ang mga bantay sa pag-akalang ito ay namatay sa sobrang doses. Nang aksidenteng nasagi ni Steve ang gamit dahilan upang gumulong ang isang tornilyo, kaya agad itong napansin ng lalaki. Pinuntahan niya ito upang suriin. Habang ginagawa niya iyon, bigla siyang pinaputokan ni Steve at nagresulta iyon sa pagkapatay ng lalaki. Mabilis na hinabol ng mga lalaki ang dalawa at si Arthur ang naiwan at sinimulan ang mabilis at agresibong mata sa mata na aksyon gamit ang abilidad sa pag-atake. Mabilis niyang naiwasan ang kalaban. Tumalon siya sa bintana at habang tumatakbo, pinaputukan niya ang kalaban. Pagkatapos ay pinatay ni Steve ang tatlong kalaban sa loob ng ilang segundo at ganoon din ang ginagawa ni Arthur. Ngunit hindi mga bala ang ginagamit niya kundi ang kanyang mga kamay upang tapusin ang trabaho. Nagkasama ang dalawa para ihanda na magkabit ng tali ng linya at tumalon sa gusali, habang binabaril ng kalaban, huminto ang tali at sakto sa bintana na salamin. Habang ang mga pulis ay nasa eksena, naghiwalay ang dalawa para maiwasan ang hinala at sa puntong iyon, nabalitaan ni Dean ang pamamaril sa hotel. Pumunta si Arthur sa airport upang makauwi, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya ang parehong lalaki na ipinapalagay na patay na sa African mission na si Sebastian, kaya agad niyang sinundan ang lalaking iyon hanggang sa sumakay sa bus at umupo sa tabi niya. Tinanong niya siya kung ano ang nangyari sa misyon sa Africa. Lumalabas na malaki ang ibinayad sa kanya ni Dean para patayin ang 4 pang miyembro at naghinala si Harry kaya ipinadala ni Dean si Arthur upang patayin ang kanyang kaibigan. Kaya naman sa pagkakataong iyon, humawak ang lalaki sa dala niyang patalim at ang dalawa ay naglaban sa maliit na espasyo ng bus. Nagpapatunay na medyo nahihirapan si Arthur, ngunit nagawang ibinaliktad siya ng ating bida palabas ng bus hanggang sa masagasaan ito ng paparating na sasakyan, at naglakad lang ang ating bida na tila walang nangyari. Bumalik siya sa pantalan upang hanapin si Henry ngunit ito ay nawawala. Dumating ang mga armadong lalaki at hinahanap si Arthur. Kaya sa pagkakataong iyon sumulpot siya mula sa tubig at pinagbabaril ang mga kalaban na lahat ay bumulagta, at nakita ang kaibigan na lumulutang sa tubig. Kinuha niya ang telepono mula sa lalaki at tinawagan si Dean upang ihanda ang sarili kay kamatayan. Sumakay siya sa kanyang bangka at tinawagan si Steve at mabilis na napagtanto na mayroong baril na nakatutok sa likod nito. Sinabi niya sa kanya na may nakatagong baril sa sofa at mabilis itong nakuha ni Steve at sabay na pinaulanan ng mga bala ang kalaban na nakapaligid sa kanya. Sinabi niya kay Steve na kumuha ng ilang kahon sa garahe nang aksidenteng mahulog ang gamit ni Arthur kung saan nakita ni Steve ang baril ng kanyang ama, bagaman nahanap ni Steve ang baril na nanatili siyang tahimik tungkol dito, samantalang hinahanap ni Arthur kung saan nakatira ang security ni Dean. Tinanong siya ni Steve habang nasa biyahe, kung siya ba ay laging iniisip ang mga taong pinatay niya at nagtatanong ng higit pang mga tanong na sinusubukang tumbukin na pinatay nito ang kanyang ama. Ngunit si Arthur ay umamin na siya ay nakapatay ng mga taong kilala niya at nakakaramdam ng matinding panghihinayang. Gayunpaman, nagpatuloy sila sa pagmamaneho at tumungo sa bahay ng security aide ni Dean upang alamin kung nasaan ang amo nito. Ngunit sadyang matigas ang lalaki kaya naisip ni Arthur na pagbabarilin ang pamilya nito na walang pagsisisi at mabilis na hinawakan ng anak na babae at pinagbantaan upang saktan. Pero masyadong mabagal ang lalaki sa pagsagot ng tanong, kaya nagawa niyang ipasok ang kamay ng babae sa gilingan ng karne at naibigay ang impormasyon ngunit isa lamang iyong pagbibiro ni Arthur. Pagkatapos ay tinawagan niya si Dean at natuklasan na ang kontrata ni Harry ay nagkakahalaga ng 50 milyon, lumalabas na inalok siya ni Dean ng 10 milyon upang lumayo ngunit tumanggi siya. Pagkatapos ay natuklasan ni Dean na nasa loob na ng gusali si Arthur at sinabihan ng kanyang mga tauhan na paalisin siya doon. Ang dalawa ay naghanda para sa isang napakabigat na labanan at nagkabit ng kamera sa pasukan ng gusali.
Pagkatapos ay sumakay si Arthur sa isang kotse at pinanood ang kamera habang si Steve ay nang-hijack ng isang bus, at nagsimulang magmaneho nito at nakita ni Arthur ang kotse ni Dean at pinaandar upang ilabas ang isang kasamang mga tauhan ni Dean. Pagkatapos ay nagsilabasan ang mga nagliliyab na baril, gayon din kay Arthur sumakay siya sa isang truck at si Steve ay binangga ang bus sa isa pang convoy ni Dean. Pagkatapos si Arthur ay dumating mula sa kabilang panig at pinatay ang driver ni Dean at hinila siya pababa sa kalsada, at lumapit sa kanya ang dalawa na halos buhay pa ang lalaki at pareho nilang pinaulanan hanggang sa sila ay maubusan ng bala. Tagumpay ang misyon ng dalawa. Sinabi ni Arthur na kailangan nilang magpakalayo-layo at maaari silang magsama kung gusto ni Steve. Pagkatapos ay kinuha ni Steve ang tubig sa likuran at siya namang nakita ni Arthur ang baril ni Harry. Nagpatuloy silang nagmaneho hanggang sa makarating sila sa isang istasyon ng gasolinahan. Nang mapuno ang tangke, sinabi sa kanya ni Arthur na humihingi siya ng tawad sa lahat ng nangyari sa kanya. Pagkatapos ay nilihis ni Steve ang gasolina at itinutok ito sa ibaba ng sasakyan. Habang naglalakad siya palayo, nagduda si Arthur at pakiramdam niya may masamang balak si Steve. Pagkatapos ay inilabas ni Steve ang baril ng kanyang ama at pinaputok ito dahilan upang sumabog ang sasakyan at napatay si Arthur. Bumalik si Steve sa bahay ni Arthur at umupo lang sa sofa, naglakad siya patungo sa music player at tumugtog ng musika. Pumunta siya sa garahe at binuksan ang kotse ni Arthur at nagmaneho. Huminto siya sandali at nag-trigger ang bomba. Nakita niya ang isang papel na may nakasulat sa katagang patay ka na, sabay sumabog ang kotse. Lumalabas na nakatakas si Arthur sa loob ng sasakyan, bago ito sumabog sa mismong istasyon ng gasolinahan, kaya siya ay buhay na buhay at maayos.